Ito ang mga movies na pinanood ko this week. Halo-halo to, may zombie, may romcoms, may action, may thriller, basta lahat kompleto na. Simulan natin sa 28 Days Later, 7 out of 10. Mag-zombie muna tayo. Isang lalaki ang naaksidente at pagkagising niya nasa ospital siya pero walang katao-tao. Kapag lilibot niya sa abandonadong city, dito niya marirealize na hindi pala siya nag-iisa. Dahil marami palang nagkalat na zombie sa buong lugar na gugustuhin siyang kainin. On the way may makikilala siyang mga tao at makakasama niya sila sa paghanap sa isang lugar kung saan sila makakaligtas. Sa akin, this is one of the best takes sa isang zombie movie na nakakatakot talaga yung mga zombies na ang bibilis tumakbo. Si Oppenheimer and si Thomas fucking Shelby yung bida dito, so ayun. Part na to, maganda rin. Next, gera naman tayo na ginawa ni Christopher Nolan. Dunkirk, 8.5 out of 10. Based ito sa true story during World War II kung saan napakaraming sundalo ang natrap sa beach sa Dunkirk. Pang unti-unti silang inaatake ng mga kalaban, dito sila mag-iintay ng mga rescue para makatakas bago pa sila tuluyang maubos. Rewatch ko lang din to kasi kakapanood ko nga lang ng Oppenheimer and Nolan never disappoints. Iban sa Tenet na hindi ko pa rin masyadong maintindihan pero i-rewatch ko na lang din. Kita sa movie na to yung brutality of war and kung ano yung kailangan nilang gawin para lang makaligtas. Next, romcom naman, She's All That, 5.5 out of 10. Yung honest, pinanood ko lang to kasi na-LSS ako sa Kiss Me Ukol ito sa isang sikat na high school student na nakapagpustahan sa mga kaibigan niya kaya niyang gawing prom queen ng kahit sinong babae. Pili ng kaibigan niya si Lainey na para kay Zach halos imposible niyang magawa tong prom queen. I'm not sure doon sa may imposible but yeah. Mga nagsabing dito daw ginaya ng Just the Way You Are yung story nila but who knows. Dito si Shaggy from Scooby-Doo, yung babae sa may prison break and syempre si Paul Walker RIP. Siya teenage love story lang to, so ayun. Ang favorite scene ko dito yung sa stair scene, sobrang perfect. Next, Drive ni Ryan Gosling, 8.5 out of 10. It's literally me. Pala to sa isang lalaki nagtatrabaho bilang stunt driver sa Hollywood. Hindi lang pala to yung trabaho niya dahil meron din siyang sideline bilang driver ng mga kriminal. Pero magbabago lahat matapos siyang may makilalang isang pamilyang makakaapekto sa buhay niya. Sa akin, isa to sa mga pinakamagandang role ni Ryan Gosling ever. Nilang yung story, isa siyang lalaking gusto lang mag-drive. Next, Heart of Stone nakakapalabas lang sa may Netflix. Pala to sa isang babaeng secret agent na merong pinoprotektahan at tinahanap na isang importanteng bagay. Dito siya mapapasok sa malaking gulo sa ganitong mundo at kakailanganin niyang gawin lahat para manalo laban sa kanila. Honestly, sobrang nagulat ako na nagustuhan ko tong movie na to. Mga wonky CGI and poorly timed jokes pero the rest, decent spy film naman siya and may pagka Mission Impossible vibes din. As is Leeway, grabe iyak ko dito. Palito sa isang batang si Dakip na kasama ang kanyang mga magulang sa isang kampo or should I say kulungan during martial law. Papakita dito kung paano siya pinrotektahan ng mga magulang niya lalo na ng nanay niyang si Commander Leeway laban sa karahasan ng panahon na yon. Amazing performance and casting for Glyza as Leeway and syempre dun kay Ken Nuyad as Dakip. Alam na yung speech scene ni Dakip, grabe yung iyak ko doon knowing na parang in some way nabigo ng karamihan si Dakip. Parang effective din ng film knowing na yung mismong director nito yung naka-experience ng mga nangyari dito. Must watch, kung nagustuhan nyo yung The Boy in Striped Pajamas or Life is Beautiful or Jojo Rabbit, then magugustuhan nyo to. EY is a 10-10 for me, so yun lang. Thank you!